ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtataguyod ng anak ay isang tungkulin para sa mga gustong maging magulang. Kaya nga may iilan na gagawin ang lahat kahit mapalayo man sila sa kanilang mga anak upang maibigay lamang sa mga ito ang kanilang pangangailangan. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa mga anak mo? Dear Papa Dudut, hindi lang mga ilaw ng tahanan ang handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, kundi maging ang mga tulad namin na haligi ng tahanan. Kaya nga kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tinitiis ko ang lungkot, mabigyan lang na magandang kinabukasan ang aking anak na naiwan sa Pilipinas. Walang gabi bago ako matulog na hindi ko iniisip ang magiging buhay ng anak ko sa hinaharap. Sakaling wala akong ipong pera. Buti na lamang kahit papaano ay napapasaya ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na madalas ko pong pinakikinggan online. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala na lamang ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aking kwento o Papa Dudut. Bago tayo pumunta doon, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang J. Mark. 31 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Bali factory worker ako rito at mag-iisang taon pa lamang ngayong 2025. Tubong Quezon City ako at nasa biyanang kong babae ang kaisa-isa kong anak. Mahirap na talaga ang pamilya namin noong araw. Hindi nga ako nakatungtong sa kolehiyo at hanggang high school lamang ang natapos ko. Sa kabila ng lahat, masipag ako at madiskarte sa buhay. Sa katunayan ay marami na akong negosyong pinasok pero lahat ay kulelat dahil nahihirapan akong palaguin ang puhunan ko. Siguro ay dahil wala akong sapat na kaalaman. Na-scam at inuutangan pero hindi binabayaran hanggang sa nakapasok at nagtrabaho na lamang ako bilang janitor. Papadudot bunso ako sa 6 na magkakapatid at lahat ng mga kuya at ate ko ay may sarili na pong pamilya. Pareho na ring patay ang mga magulang namin. Kaya mag-isa na lamang akong namumuhay na mga panahong nakilala ko si Katrina, ang nanay ng anak ko. Sa isang online dating app kami nagkakilala taong 2023. Masarap ba? Sarap ng ano? Yung burger tsaka fries na sinasawsaw mo sa ice cream. Ay, oo naman! Favorite ko tong burger pero mas panalo tong fries na sinasawsaw sa ice cream. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tong gawing sawsawan. Sanay lang kasi ako sa ketchup eh. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Madalas ginagawa ko rin yan pag naaalatan ako masyado sa fries nila. Kuya ko nga pala nagturo sa akin yan. Nakita raw niya sa anak niya kaya ginaya niya. Talaga? Ibang klase na rin ang panahon natin ngayon, ano? Bata na yung nagtuturo sa mga matatanda. Pero sigurado ako na tinuruan lang din naman yung pamangking ko ng mga kalaro niya. At salamat din sa pagtuturo sa akin. Hindi kasi ako mahilig sa fries. Kasi tama ka na minsan medyo maalat talaga. Pero ngayon may pangontra na ako sa alat kapag sinawsaw sa ice cream. Mas masarap pa. Salamat ulit. Wala yun, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Ang totoo, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Saan naman? Kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Bakit naman hindi? Mabait ka naman, tsaka maayos kang kausap sa chat. Sabihin na natin ganun na okay akong kausap para sa'yo. Pero ano kasi? Kasi ano? Baka lang na turn off ka nung sinabi ko yung trabaho ko sa'yo. Na janitor lang ako. Unang-una, walang masama sa pagiging janitor. Pangalawa, marangal na trabaho yun. Hindi ka lang basta janitor ha, kundi janitor ka.
Yung serbisyo mo kailangan niya ng isang kumpanya para maging malinis at organisado yung lugar nila. Salamat na ganyan yung naiisip mo. Nahihiya lang kasi talaga ako lalo na kung ikukumpara sa trabaho mo. Kasi nag-uopisina ka, kaya walang binatbat yung trabaho ko sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Sinusubukan ko namang pigilan, pero minsan automatic na yun agad yung naiisip ko. Pero proud naman ako sa ginagawa ko. Kasi sabi mo nga, marangal yung trabaho ko. Tama ka. Sa akin ka makinig. Huwag sa kung sino-sino dyan na wala namang alam, kundi kumpara yung mga ginagawa nila. As if naman may nakikipagkumpetensya sa kanila, no? Niwala nga rin silang ambag sa buhay mo eh. Sa bagay, maiba nga pala tayo. Ano yun? Kailan ka pala huling nagkaroon ng boyfriend? Parang 2 years ago pa yata yun. Gaano kayo katagal? Nakalimutan ko na nga lang kung ilang taon na kami kasi syempre, kinalimutan ko na siya simula nung naghiwalay kami. In fact, kasal na lang talagang kulang sa amin pero life happens. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan? Siguro hindi lang kami talaga yung nakatadhana sa isa't isa. Tsaka bukod doon, ilang beses na siyang nagloko eh. Ako naman si Gaga, mahilig yata sa red flag. Imbis na hiwalayan ko na siya nung unang beses niya ako niloko, winagayway ko pa sa ere yung pagiging red flag niya. In short, binigyan ko pa siya ng hindi lang isa, kundi maraming tsansa para mas lokohin at saktan ako. Paano mo na-realize na ayaw mo na? Nung malaman ko na nabuntis niya yung best friend ko na paulit-ulit na dahilan ng pag-aaway namin. Nasabi ko na lang sa sarili ko na, girl, tama na. Maawa ka na sa sarili mo. Ayun, doon ko na siya hiniwalayan. Grabe rin pala yung ginawa niya sa'yo, no? Nakakatroma. Sinabi mo pa. Kaya nga pagkatapos nun, 2 taon din akong hindi nagpaligaw o nag-boyfriend. Wala na-trauma na sabi mo nga. Tsaka, in-enjoy ko muna yung pagiging single ko nun. Hanggang sa na-realize ko na gusto ko na ulit ma-in love. Kaya ka ba nasa dating app? Oo, tsaka kaya kita nakilala dun. Ikaw, bakit ka naman nasa dating app? Tulad mo, gusto ko rin ma-in love. Nox naman. Swerte mo nakilala mo ako kasi kung hindi mo na itatanong, masarap ako magmahal. Aba, tinawanan lang ako. Hindi ka naniniwala? Ano, sabihin mo, hindi ka naniniwala, no? Pamilyar ka naman siguro sa kasabihan na to see is to believe. Kaya maniniwala lang ako kapag pinatunayan mo. Ibang klase, ako pa talaga yung hinamon. Ayos mukhang palaban ka. Ay, oo naman. Wala yata akong inaatrasan. Sa dami ba naman ng masasakit na pinagdaanan ko sa buhay ko? Sisiw na lang yung mga hamon mo. Kahit sino, lalabanan ko. Lang, baka isipin mo, napakako naman. Wala akong iniisip na ganyan. Naaliw nga ako sa'yo Aba, at ginawa mo pa akong clown ha? Uy, hindi Ano ka? Biro lang. Buti pa kain na lang tayo, tapos ikaw naman magkwento tungkol sa dati mong love life. Papadudot maganda si Katrina. Siya ang tipo kong babae at aminin kong natulala talaga ako ng sandali ng unang beses ko siyang makita. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako lalo na nung pumayag siyang makipagkita sa akin. Simula kasi noong nagkausap kami ay hindi ko na itinago sa kanya ang trabaho ko. Nag-alala lamang ako dahil baka hindi niya ako tanggapin kahit bilang kaibigan man lamang dahil nga sa pagiging janitor ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang trabaho ko. Alam ko sa sarili kong marangal ang ginagawa ko at nagsisikap naman ako sa buhay. Pero kung may pwede pa akong gawin na ibang trabaho bukod sa paglalampaso ng sahig at pagpupunas ng bintana ay nakahanda ko talagang gawin, Papadudot. Sa kabila ng lahat ay pinaramdam sa akin ni Katrina na hindi ako naiiba sa mga katulad nilang nagtatrabaho sa opisina. Trinato niya ako ng mabuti. Bagay na lalo kong nagustuhan sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang komunikasyon namin hanggang sa umamin akong gusto ko siyang ligawan. Siyempre, kinabahan ako dahil baka ayaw niya. Pero inisip ko na lamang na kung ano man ang magiging desisyon niya, pumayag man siya o hindi, ay tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko. Ang importante sa akin ay sumugal ako sa pag-ibig, Papadudot.
Pero siguro kakampi ko pa rin ang langit dahil pumayag si Katrina na ligawan ko siya. Hindi nagtagal ay pinapunta niya ako sa bahay nila para ipakilala sa kanyang nanay, Papa Dudut. Oh, ito na ang special banana Q ko. Masarap yan. Mas masarap pa sa mga nabibili nyo dyan sa labas. Sige na, merienda muna kayo. Salamat po, Nay. Walang anuman. Teka, upo ako para makapagkwentuhan kami niyang messenger nyo. Ha? Sino pong messenger? Ha? Eh sino pa ba di yung kasama mo? Ako po? Ay oo, ikaw lang naman yung kasama ng anak ko rito sa bahay namin May iba pa ba? May iba pa ba na hindi ko nakikita? Wala na po. Yun naman pala Pero saan po galing yung messenger, Nay? Sa'yo! Sabi mo may paparating kang bisita. Yung messenger ng opisina nyo kamo, siya yun, di ba? Hindi na po natuloy yun. Tsaka hindi po messenger si J. Mark, Nay. Manliligaw ko po siya at pinapunta ko siya rito sa bahay para po makilala nyo. Ganun ba? Naku, sorry iho. Akala ko kasi ikaw yung messenger na kanina pa hinihintay ng anak ko. Ito naman kasing si Katrina hindi nagsabi na hindi na pala tuloy yung hinihintay niya. Napagkamalan ko pa tuloy itong manliligaw. Teka, tama ba yung narinig ko na sinabi mo? Na manliligaw ko po si J. Mark? Oo! Tama naman po. Pero bakit kayo sumisigaw, Nay? Nagulat lang kasi ako. Nagbago na ba ang taste mo sa lalaki? Po? Ano po bang pinagsasabi nyo? Ang alam ko kasing tipo mo yung maputi at saka makinis Kaso tong manliligaw mo hindi naman ganun kaputian. Tingnan mo ang itim-itim ng balat. Mukha pang dry. Parang hindi nasasayaran ng lotion. Sobra naman po kayo magsalita. Totoo naman wag mo sanang mamasamain J. Mark. Tama ba? Opo, tama po. Pero, construction worker ka ba? Nay! Bakit? Anong bakit? Kung ano-ano pong tinatanong nyo kay J. Mark Ayos lang naman, Katrina. Walang problema. Siguro gusto lang talaga malaman ng nanay mo yung trabaho ko. Tama! Tama yun! Siyempre bilang nanay mo, responsibilidad kong alamin ang background ng mga manliligaw mo, no? Buti pa si J. Mark naiintindihan ako. Naiintindihan ko rin naman kayo. Pero hindi ko gusto yung tone at yung pagkakatanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko. Masyado ka lang kasing sensitibo. Basta balik tayo sa'yo, J. Mark. Ano nga ulit ang trabaho mo? Curious lang ako, wag mo sanang mamasamain Hindi ko naman po minamasama. Bale, janitor po ako. Yun po ang trabaho ko. Ha? Janitor? Yung naglalampaso ng sahig? Naglilinis ng mga basura sa opisina? Opo, yun nga po. Katrina naman! Bakit po? Bumaba na ba talaga taste mo sa lalaki? Hindi lang sa itsura pati na rin sa trabaho ng manliligaw mo. Sigurado ka na ba talaga sa taong to? Opo, tsaka wala naman pong masama sa pagiging janitor. Oo nga, pero hindi kita pinag-aral at pinagtapos ng kolehiyo para bumagsak lang sa isang katulad niya na ganyan lang ang trabaho. Sorry pero ano bang tinapos mo? High school lang po. Kita mo na. Kaya janitor ka kasi high school graduate ka lang. Nay, sumusobra na po kayo sa mga sinasabi niyo kay J. Mark. Hindi ako sumusobra. Tama lang naman na tanungin ko siya at alamin ang kapasidad niyang ibigay sa iyo ang mga luho mo sakaling maging kayo. Hindi mo man lang ba yun naisip, ha? Kasi kung hindi, pues, ako na nanay mo naiisip ko yon. Huwag niyo naman pong maliitin si J. Mark. Pati na rin yung trabaho niya. Maliit naman talaga yung trabaho niya. Ano magagawa ko? Marangal po ang pagiging janitor. Hindi po siya nagnanakaw para kumita. Marangal nga, pero mababa naman ang sweldo. Saka hindi kaya nakaka-proud pakinggan na janitor lang ang trabaho na magiging boyfriend mo. Maya ka naman, nak. Yung pinsan mo, engineer ang boyfriend. Yung isa mong pinsan, afam. Kaya ganda ng lahi, tapos ikaw? Naku talaga. Ewan ko sa'yo, santisima ka. Sumasakit ang bumbunan ko sa'yo Papa Dudut, matagal na simula nang nagka-girlfriend ako. Sa sobrang tagal na nga ay hindi ko na po maaalala.
Nahihiya kasi akong makipag-date ng walang panggastos kaya hindi talaga ako pumapasok sa isang relasyon. Kaya nga inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho habang nag-iipon. Pero dahil pamahal ang mga bilihin at paminsan-minsan ay nahihingan pa ako ng tulong ng mga kapatid ko ay nababawasan ang ipon ko. Kaya nga aaminin kong pinalaban ako ng husto sa mga sinabi ng nanay ni Katrina tungkol sa trabaho ko. Naisip ko kung kaya ko bang ibigay sa anak niya ang buhay na kinasanayan nito kung sumisweldo lamang ako ng sapat para sa akin. Papadudod para po akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga panahong yon. Buti na lamang at nandun si Katrina para saluhin ako at ipagtanggol sa nanay niya. Matapos niyang mapansin ang pananahimik ko pagkatapos ng pag-uusap namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pinanghinaan ako ng loob matapos akong pagsalitaan ng masasakit ng nanay ni Katrina. Bagaman nagsorry siya sa mga sinabi ng nanay niya sa akin ay napaisip pa rin po ako kung tama pa mang ipagpatuloy ko ang panliligaw sa kanya. Pero sa uli ay na-realize ko na mahal ko na si Katrina at matagal-tagal na rin simula nang pumasok ako sa isang relasyon. Kaya alam ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin para lamang mapatunayan sa nanay niya na karapat-dapat ako para sa kanyang anak. Ipinagpatuloy ko ang panliligaw kay Katrina hanggang sa sinagot na nga niya ako. Hindi nagtagal ay naging kami at makalipas lamang ang 3 buwan ay nabuntis ko na si Katrina. Plano na sana naming bumukod pero nakiusap ang nanay ng girlfriend ko na doon na lamang muna sa bahay nila kami tumira para makapag-ipon ng pera at mabantayan at maalagaan niya ang kanyang anak. Sumang-ayon kami ni Katrina sa kahilingan ng nanay niya. Kahit na alam ko sa sarili ko na makakarinig na naman ako sa nanay niya ng mga masasakit na salita. At hindi nga ako nagkamali doon, papadudot. Buti pa ako na may-ari ng bahay marunong magwalis. Samantalang yung iba dyan na nakikitira lang, pakape-kape lang oh. Kapal talaga ng mukha, grabe. Nay, ako po ba yung pinariringgan nyo? O sino pa nga ba? Wala namang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Excuse nga, J-Mark, ang laki mong kalat. Sobra naman po kayo magsalita. Ngayon lang naman po ako nakapagkape at nagpahinga. Hapon na. Di ba ang pagkakape sa umaga ginagawa? Hindi po kasi ako nakapagkape kanina. Naglaba po ako agad ng mga damit namin ni Katrina. Pati yung mga damit niyo po, sinama ko na. Ha? Bakit mo naman sinama pati damit ko? Para hindi na po kayo mahirapan sa paglalaba, Nay. Paano yung mga ano ko? Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po sinama sa mga nilabang ko yung mga ano nyo. Damit lang po talaga. Tsaka si Katrina po ang nagbukod ng mga labahan nyo. Sabi ko po sa kanya, isabay ko na para mabawasan yung mga gagawin ninyo. Nakwento po kasi sa akin ng anak nyo na madalas raw po nyong ireklamo yung balakang nyo na sumasakit pag matagal kayong nakaupo. Ganon talaga pag tumatanda pero sa susunod, huwag ka na nga magmamarunong pwede. Sinubukan ko lang pong makatulong, hindi naman po ako nagmamarunong. Nagmamarunong ka eh. Kunwari ka pang concern sa akin at sa balakang ko pero akala mo ba? Hindi ko alam na inuuto mo lang ako? Gusto mo makuha ang loob ko para maging mabait na ako sa'yo. Maniwala po kayo o hindi ko po kayo inuuto. Pero totoo po na gusto kong makuha ang loob nyo. Di lumabas din ang totoo dyan sa bibig mo. Ay, Nay, ang ibig ko pong sabihin, gusto ko po na magkasundo tayong dalawa. Lalo na po ngayon na magkakaroon na po kami ng anak ni Katrina. Tsaka parang hindi po maganda na may galit kayo sa akin. Nakatira po tayo sa iisang bubong. Yun na nga eh. Kung bakit kasi binuntis-buntis mo pa yung anak ko. Baka akala ko jojowain mo lang. May plano ka na palang buntisin. Pareho po namin ginusto ni Katrina na magka-baby na. Tsaka nasa tamang edad na rin naman po kami, Nay. Kahit na! Para sa akin lugi pa rin sa'yo yung
ko at ngayon yung magiging apo ko naman. Dahil po ba janitor lang ako? Oo! Hindi mo naman ako masisisi kung makwestiyon ko kung ano na lang yung magiging hinaharap sa'yo ng anak at apo ko. Hindi nga ako sigurado kung kaya kang buhayin ng sweldo mo eh. Paano mo patutustusan na mag-ina mo, Aber? Meron naman po akong konting naitatabing pera. Hindi rin po ako gastador. Marunong po ako mag-ipon. Tsaka masipag po ako. Oo nga, kasi pati damit ko nilaban mo kahit hindi ko naman inuutos sa'yo. Siguraduhin mo lang na maayos sa pagkakalaba mo doon at hindi ko na uulitin pa dahil pag marumi pa yon, nako! Sisingilin kita sa tubig at sabon na ginamit mo. Sobra naman po kayo makapagsalita sa akin. Hindi yun sobra. Nagsasabi lang ako ng totoo. Matagal na pong biyasa itong mga kamay ko sa pagkukusot at pagpipiga. Bata pa lang po kasi ako na naglalaba sa amin. Kaya sinisiguro ko po sa inyo na maayos po yung pagkakalaba ko ng mga damit nyo. O hindi ko naman talaga tinatanong at wala akong pakialam. Nay, wag naman po kayong ganyan. Huwag mo nga akong artehan ng ganyan. Akala mo yata madadala mo ako sa kakaganyan mo. Oh, yung kape na tinimpla, tiniinom mo, malamang ako pa rin ang gumastos niyan, no? Ano, masarap ba? Masarap bang uminom ng kape na hindi mo binili? Masarap po. Sumasagot ka pa? Ay, talaga naman! Wag po kayong mag-alala. Pag sumweldo po ako na pong bahala sa pangkape natin. Pangkape lang? Paano naman yung bigas sa kaulam? Susubukan ko pong makapag-ambag para rin. Bakit hindi buong sweldo mo yung ipambili mo? Kahit po gustuin ko, yung kalahati po kasi ng sweldo ko nakalaan sa panganganak ni Katrina. Ay nako! Dami mo talagang palusot, ewak sa'yo! Maniwala po kayo, hindi po ako nagpapalusot. Gusto ko lang po talaga na maging handa kami para sa pagdating ng baby namin. Dapat lang naman talaga na maging handa kayo, no? Lalo na hindi ka mamayaman. Lalong dapat doblehin mo, hindi kaya triplehin mo yung pagsisikap sa pagtatrabaho. Kung kailangan mong gawing araw ang gabi at magtrabaho pa rin na magtrabaho, gawin mo. Wala kang karapatang magpahinga kasi wala kang pera. Papa Dudut, kahit naman lalaki ako ay may damdamin pa rin ako na marunong masaktan. At yun ang eksaktong naramdaman ko matapos akong insultuhin at maliitin ng nanay ni Katrina. Kahit na gusto ko pang mga tuwiran, alam ko na wala ako sa lugar at baka pagmulan lamang yon ng malaking pagtatalo namin ng nanay ng kinakasama ko. Sa kabila ng lahat, binigyan lamang ako ng dahilan ng nanay ni Katrina upang lalong magsumikap sa buhay. Yun bang tipong hindi lang makontento sa trabaho ko na nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos ng alas 5 ng hapon. Doon ako nag-isip-isip ng magkaroon ng extra income at inopen up ko yon kay Katrina, bagay na sinuportahan naman niya. Doon ko nga po naisip na magtinda ng pagkain katulad ng burger at hotdog sandwich sa tapat ng bahay namin tuwing araw ng Sabado at Linggo. Katulong ko rin doon si Katrina na siyang nagsilbing bonding na rin namin. Masaya naman ako dahil nadagdagan ng ipon namin para sa panganganak ni Katrina. At kahit na may inaasahan naman kami na makukuha niya na benepisyo, sa trabaho niya ay iba pa rin yung may pera kaming hawak na pwede naming mahugot sa oras ng pangangailangan. Sold out na naman yung burger at hotdog sandwich natin ah. Maaga tayo makakapagsara nito. Oo nga eh. Dahil dyan pupunta ako sa palengke. Bibili ako ng mga rekado. Magluluto ako ng paborito mong ulam. Alin? Yung menudo? Oo, bakit? May iba ka pa bang gusto bukod sa menudo? Wala na eh. Gusto ko nung menudo mo kasi hindi masarap yung mga tinda dyan sa labasan. Kung hindi matabang, maalat. Tapos meron namang sobrang tamis. Ewan ko ba sa mga yan? Parang joke time yung pagluluto ng ulam na binibenta nila. Di ba pag nagbebenta ka, dapat sinasarapan mo? Mismo, pero sabi mo nga, ewan natin sa kanila. Pero maya-maya ka na umalis ha, maaga pa naman tsaka katatapos lang natin magtinda. Upo muna tayo rito tsaka magkwentuhan muna tayo. Gusto mo ng kape? Timpla kita? Wag na. Sabi kasi ng nanay mo, sa umaga raw dapat nagkakape.
At nakinig ka naman kay nanay. Nagkakape pa rin naman ako sa hapon, hindi ko lang pinapakita. Kasi baka may masabi na naman siya. Tungkol sa bagay na yan, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Menopause na kasi yun kaya ganun ng tabas ng dila nun. Ewan ko ba naman sa nanay kung yun? Ayos lang sa akin yun. Nai-inspire nga ako pag pinagsasabihan niya ako ng ganun eh. Na-inspire ka na ano? Na magsikap ng gusto para sa pamilya natin. Oo, masakit yung iba niyang mga sinasabi pero naiisip ko lang na nanay pa rin siya eh. Siyempre gusto niya lang kung ano yung maganda para sa'yo. Tsaka pinangangaralan niya lang ako, yun ang tingin ko ah. Kaya nga imbis na magmukmok o magalit ako sa kanya dahil sa mga masasakit na sinasabi niya sa akin, iniisip ko na lang na yun yung paraan para mas mapalago ko pa yung sarili ko. Kaya mo ba naisip na mag-business ng hotdog sandwich at burger dito sa lugar natin tuwing Sabado at Linggo? Oo, matagal ko na rin namang sinusubukan magnegosyo pero palaging inaalat eh. Laging minamalas. Ayun, kaya hindi nagtatagal. Oo, bakit naman? Ang iniisip ko na lang baka hindi para sa akin yung mga sinimulan kong negosyo. Kaya nag-concentrate na lang ako sa pagtatrabaho. Pero buti hindi ka pa rin sumusuko, no? Sumuko saan? Sa pagninegosyo? Oo, naisipan mo pa rin na magtinda kahit na sabi mo nga minamalas ka. Siyempre, dapat subok lang tayo ng subok. Tsaka nasa isip ko, gusto ko kasi talagang magtagumpay. Lalo na tong negosyo na sinimulan natin. Malaki na yung pakinabang nito sa atin kung tutuusin. Extra income sabi nga ng nanay mo. Kung hihintayin ko lang kasi yung sweldo ko, kinsenas katapusan, hindi tayo makakaipon ng malaki-laki para sa paglabas ni baby, di ba? Naiintindihan ko naman na yun talaga yung gusto mong mangyari, yung makaipon ng malaki. Pero sana, huwag mo pa rin masyadong pagurin yung sarili mo. Na-appreciate ko naman lahat ng pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. Pero huwag ka namang gigil masyado. Baka kasi kumapano ka eh. Kawawa naman kami na magiging anak natin. Walang mangyayari sa akin. Malakas kaya ako. Alam ko naman yun. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. Tsaka dapat balanse lang ang lahat. Paano ba yung balanse? Ano, yun bang may oras ng trabaho pero syempre may oras din ng pahinga. Nagpapahinga naman ako ah. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang mapigilan kasi na nakikita ko na halos gawin mo ng araw yung gabi. Ang sipag-sipag mo kaya, wala akong masabi kundi napakaswerte ko talaga sa'yo. Yun lang din naman kasi ang maipagmamalaki ko eh, yung kasipagan ko. Hindi rin. Marami kang mabubuting bagay at katangian na pwede mong ipagmalaki. Una na dyan yung trabaho mo kasi marangal yun. Tsaka wala kang tinatapakang tao. Tsaka hindi ka naman tatagal ng halos 5 taon doon sa pinapasukan mo kung hindi maayos ang serbisyo mo. Totoo rin naman yan. Hindi talaga nila ako madaling mapapalitan kung tutuusin kasi maayos naman ako magtrabaho. Kaya nga dapat mong ipagmalaki yun. Yung mga janitor kasi namin sa office, nako, sandali lang. As in, 1 o 2 buwan, ibang mukha na kagad yung makikita namin. Hindi raw kasi maayos magtrabaho. Tsaka madalas inirereklamo ng mga boss, kaya tinatanggal sila sa trabaho. Pero para sa akin, kahit ano pa yung trabaho mo, basta marangal yan. Dapat minamahal mo ng husto, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Tama. Yung trabaho mo kasi, yan ang sumusuporta at bumubuhay sa pamilya mo. Kaya dapat lang na mahalin at irespeto mo. Papa Dudut, totoo pala na kahit na hindi ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo, ako naman ang pinakamaswerte dahil alam kong suportado ako at mahal ng babaeng pinakamamahal ko. Iba sa pakiramdam. Ang sarap-sarap na tipong kahit nakakapagod ang maghapong trabaho ay mabilis na naiibsan yon ng mga mabubuting salita at papuri sa akin ni Katrina. Simula kasi pagkabata ay hindi ko naranasan sa mga magulang ko ang bagay na yon. Lagi kasi silang nanunumbat at nagagalit. Lalo na dahil sobrang hirap lang ng buhay namin noong araw. Kaya nga Papa Dudut, pinangako ko sa sarili ko na sakaling magkaroon ako ng mga anak ay hindi ko sasabihin ang lahat ng masasakit na salita na sinabi nila sa amin. Yun bang tipong sinisisi nila kami sa kasalanan daw namin kaya kami mahirap. Kaya nga lalo akong magsisikap upang
pagdating ng araw, Papa Dudut, ay maibigay ko sa mga anak namin ni Katrina ang mas komportable at mas maayos na buhay na karapat dapat lang na makamtan nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang ipinagbubuntis ni Katrina ang baby namin ay sinubok kami ng kapalaran. Hindi kasi naging magaan ang pagbubuntis niya. Sa katunayan, noong tumungtong sa 3 hanggang 4 na buwan ang kanyang tiyan, ay ilang beses siyang dinugo at isinugod sa ospital. Kaya takot na takot kami, Papa Dudut, para sa kaligtasan ng anak namin. Doon na kami nag-decide na huminto si Katrina sa pagtatrabaho para mas maalagaan niya ang kanyang pagbubuntis. Siyempre nakarinig na naman ako noon kay nanay na dapat ko raw mas pagsikapan ang pagtatrabaho kasi wala nang hanap buhay ang anak niya. Alam ko naman yon, pero hindi ko pa rin mapigilang masaktan sa trabaho or sa pagtrato niya sa akin at ma-pressure lalo at mas nadagdagan ang gastusin namin, tapos ako na lang mga nagtatrabaho ng mga panahong yon. Pero imbes na panghinaan ng loob ay nagsumikap ako lalo sa buhay. Hindi nagtagal ay pinanganak ni Katrina ang aming anak na lalaki na malusog kahit na kulang pa ito sa buwan o premature, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Bakit mukha kang malungkot? May nangyari ba? Wala naman. Pero naisip ko lang kung kailan kaya natin may uuwi sa bahay si baby. Sabi ni Doc, mga ilang araw pa raw nilang kailangan obserbahan si baby. Para daw sigurado tayo na walang problema pag inuwi natin siya. Sana lumaban yung anak natin, no? Sa totoo lang, naniniwala ako na lalaban siya para sa atin. Ay, alam mo, naisip ko kasalanan ko kung bakit nagkaganon ang baby natin eh. Bakit mo naman naisip yan? Pakiramdam ko kasi hindi sapat yung pag-aalaga at pag-iingat na ginawa ko. Hindi totoo yan. Nag-resign ka nga sa trabaho para mas maalagaan mo yung pagbubuntis mo di ba? Oo, pero hindi ko kagad ginawa eh. Sana nung una pa lang nag-resign na ako para mas natutukan ko yung pagbubuntis ko. Naniniwala ako na ginawa mo, na ginawa natin lahat ng paraan para mabantayan at maalagaan sa sinapupunan mo si baby. Kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo sa nangyari. Tsaka na ipanganak mo naman ng maayos yung baby natin eh. Kailangan lang talaga siyang i-monitor ng mga doktor para masiguro yung kaligtasan niya. Salamat kasi gumaan naman yung loob ko sa sinabi mo. Ay. Bakit parang ikaw naman yata ang nalungkot? Masaya naman talaga ako pero medyo nalulungkot lang kasi sinisisi mo yung sarili mo dahil sa nangyari. Huwag ka nang malungkot. Sabi mo nga ginawa ko naman lahat para maalagaan si baby, 'di ba? Oo. At kasama kita doon kaya hindi ko nasisisihin ang sarili ko. Yan ang pinakamagandang isipin. Mas pagtuunan na lang natin ng pansin yung paggaling mo para makalabas na kayo rito ni baby sa ospital. Excited na nga ako umuwi sa bahay eh. Ako rin. Gustong-gusto ko na kayong iuwi. Pero pag hindi nangyari yon, ikaw nang bahala sa anak natin ha? Uy, anong pinagsasabi mo dyan? Wala naman. Gusto ko lang mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, mawala man ako o hindi mo pa rin pababayaan yung anak natin. Hindi ka mawawala. Bakit ka naman mawawala? Ewan ko. Basta bigla na lang pumasok sa isip ko eh. Hindi ako naniniwala na bigla mo na lang naisip yan. Ano ba talagang problema? Ay, sorry. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Ang pinakamaganda na gawin mo, ikalma mo yung isip mo. Tsaka pagtuunan mo ng pansin yung paggaling mo. Mapapanatag lang ako kung mangangako ka sa akin. Mangangako na ano? Naaalagaan mo yung anak natin kahit na anong mangyari. Siyempre kahit naman talaga anong mangyari, aalagaan ko yung baby natin eh. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Pati ikaw, hindi rin kita pababayaan. Magsisikap ako ng gusto para maitaguyod ko yung pamilya natin.
Salamat, J-Mark ha. O ano, okay na. Nangako na ako ha. Dapat ikaw rin mangako ka sa akin. O ano naman ang ipapangako ko? Na magpapagaling ka. Naaalagaan mo yung sarili mo para lumakas ka. Para sa amin ng anak mo. Kasi marami pa akong pangarap kasama kayo ng baby natin. Hindi ko kakayanin kung may isa sa inyo mawala sa akin. Walang mawawala sa amin, no? Pareho yata kaming warrior ng anak mo. Ikaw ba naman nanay eh? Sigurado warrior talaga yung anak mo. Thank you sa pag-aalaga sa amin ng baby natin. Simula pa lang nung nagkakilala tayo at nalaman nating magkakaanak tayo. Thank you talaga, mas pinagaan mo yung pagbubuntis ko. Hindi mo kailangan ipagpasalamat sa akin yun kasi masaya ako na alagaan ka. At ngayon, responsibilidad ko na yun bilang padre de pamilya. Kaya asahan mo na gagawin ko ang lahat para maalagaan kayong dalawa ni baby. Pangako yan. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Tama talaga yung desisyon ko na tanggapin yung panliligaw mo at sagutin ka. Alam ko na kasi na magiging mabuting tatay ka sa anak natin eh. Salamat at naisip mo yan. Sa totoo lang, matagal ko na rin talagang pangarap maging tatay. At ngayon natupad na. Tinupad mo yung pangarap ko. Tinupad mo rin naman yung pangarap ko na maging nanay sa anak natin kaya salamat talaga. O siya, ituloy na lang natin tong mahabang usapan na to. Basta ang pinakagawin mo, magpagaling ka. Ha? Pagka nakalabas na kayo rito ni baby, kung pwede, pasyal tayo sa beach. Gusto ko yan. Alam ko talaga na gustong gusto mong pumunta sa beach, kaya tutuparin natin yan. Kasama ang baby natin. Papadudot, para sa akin ay walang kasalanan ang kinakasama ko sa nangyari sa anak namin. Alam ko na ginawa niya ang lahat upang maalagaan ng baby namin at maisilang ng maayos. Kaya nga ang laki ng respeto at pasasalamat ko kay Katrina dahil sa ginawa niyang pagsasakripisyo, mabigyan lamang ako ng anak. Pero aminado ako na natakot ako noong nagkausap kami dahil para siyang nagbibili na. Sa kabila ng lahat ay sinantabi ko ang pangamba ko at nag-focus sa pagsasaayos ng kwarto namin para sa nalalapit na pag-uwi ng mag-ina ko sa bahay. Ganon din ang iba pang papeles at pera na kailangan na pambayad sa ospital. Kaya lang, hindi na nangyari yon. Dahil makalipas lang ang isang araw ay nag-50-50 sa Katrina bago siya binawian ng buhay. Papadudot, nagkaroon pala ng komplikasyon ang panganganak niya. At hindi na yon naagapan pa. Papadudot, namatay ang kinakasama ko. Matapos maipanganak ang baby namin. Sobrang sakit, papadudot. Para akong napilay ng mga panahong yon at pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa. Matapos iwanan na lamang ni Katrina ng basta-basta. Iyak ako ng iyak na para bang gusto ko na ring sumunod sa kanya, papadudot. Hindi ko akalain na maglalaho ng ganong kabilis ang lahat ng mga pangarap namin. Ang sakit, lalo't plano ko na yayain siyang magpakasal kapag nakarecover na siya sa panganganak. Pero alam ko na hindi na yon mangyayari pa. Ilang araw, papadudot, pagkatapos ng libing ni Katrina ay mas lalo akong nalugmok dahil sa matinding kalungkutan. Ang daya mo naman, Katrina. Pakadaya mo. Di ba nag-usap pa tayo? Napupunta tayo sa beach kasama si baby pagkalabas niya sa ospital. Binigla mo naman ako. May sorpresa pa naman ako sa'yo paglabas mo.
hayain na sana kita magpakasal eh. Pero wala na. Iniwan mo lang kami ng anak natin. Sobrang sakit naman dito, Katrina. Sobrang para akong dinudurog. Nararamdaman ko yung kaluluwa ko na uupos na. J-Mark. Nay, kayo pala. Anong ginagawa mo rito sa labas? Malamok ko. Buti hindi ka pinapapak dyan. Okay lang naman po ako. Hindi ko po iniinda yung mga kagat ng lamok sa sobrang sakit po ng nararamdaman ko. Pwede ka magsabi sa akin. Makikinig ako. Hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa eh. Basta ang alam ko lang po para akong nadudurog dahil sa pagkawala ni Katrina. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung paano pa po ako magpapatuloy dahil sa nangyari. Wala namang madali pero hindi mo yung kailangan gawin mag-isa. Nandito ako. Kahit naman paano anak na rin ang turing ko sa'yo. Salamat po, Nay. Tungkol doon sa mga hindi natin pagkakaunawaan, wala na sa akin yun. Simula nung namatay ang anak ko, pinagsisihan ko na lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Pati na rin yung mga masasakit na salita na paulit-ulit kong sinabi sa'yo nun. Pasensya ka na talaga ha. Kasi masyado ako naging sakit ng ulo mo. Hindi naman po kayo naging sakit ng ulo ko. Siguro sakit lang po sa tenga kasi naninigaw po kayo parati. Sobra ka naman. Pero pasensya ka na talaga. Ayos na po sa akin yun. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit eh. Hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo kasi nanay kayo ni Katrina. Tsaka kung tutusin, mas lalo po akong na-inspire na magsikap sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung mag-ina ko. Na kahit ganito lang ako, hamak na janitor at tindero ng burger at hotdog sandwich, may pagmamalaki nila ako. Alam mo, lagi kang pinagmamalaki sa akin ni Katrina. Wala siyang ibang bukang bibig kundi, Nay, ang galing-galing ni J-Mark kasi ganito, ganyan. Na napakasipag mo raw, kulang na lang gawin mong araw ang gabi. Madalas nga lang siyang nag-aalala sa'yo. Kasi parang hindi ka na raw marunong magpahinga. At totoo naman dahil nakikita ko sa'yo yung kasipagan. Kaya nga nahiya talaga ako nun sa sarili ko dahil kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko sa'yo. Hindi lang pagkatao mo ang hinamak ko kundi pati na rin ang trabaho mo. Siguro kasi masyado lang akong nag-alala para sa anak ko. Kaya lang maling-mali pa rin na pinanghimasukan ko yung buhay niya dahil pareho na rin kayo na nasa tamang edad. Huwag niyo na pong isipin yun. Napatawad ko na po kayo tsaka marami rin naman po ako natutunan sa inyo. Salamat, Nak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo, sa inyo ng anak mo. Hindi ko kayo pababayaan hanggang nabubuhay ako. Tsaka nangako rin ako kay Katrina. Naaalalayan ko kayo ng apo ko sa abot ng makakaya ko. Salamat po, Nay. Malaking bagay po sa akin na nandiyan kayo kasi aminado ko na. Wala po talaga akong alam sa pagiging tatay. Hindi nga po ako masyado marunong magpalit ng diaper ng baby namin. Mali-mali po ako sa pagtitimpla ng gatas. Tsaka marami pa po akong kinatatakutang gawin kasi baka masaktan ko po si baby. Kaya nga nandito ako. Ako na muna ang bahala sa apo ko habang nagtatrabaho ka. At kapag day off mo naman, edi tuturuan kita para merong ka ring alam. Sa ganung paraan man lang makabawi ako sa'yo. Maraming salamat po talaga kasi kahit wala na si Katrina, hindi niyo pa rin po kami pinabayaan ng anak namin. Oo naman. Pamilya tayo eh. Tsaka baka pag ginawa ko yun, gabaan ako ng langit sa pagiging masamang lola. Ayoko mapunta sa impyerno pag namatay ako. Ano ba kayo, Nay? Hindi pa kayo mamamatay. Huwag niyo pong sabihin yan. Siyempre hindi pa. Masamang damo yata ako. Nay, maraming salamat po ulit ha. Walang anuman. O siya,
Baka gusto mo nang pumasok kasi masyado ng maraming lamok dito. Kanina pa ako kinakagat eh. Ay, sige po. Pasok na po tayo. Baka biglang magising si baby tapos wala ako sa tabi niya. Yun nga rin ang naisip ko. Kaya tara na sa loob. Papa Dudut, malaking bagay sa akin na inalalayan ako ng nanay ni Katrina para makapagtrabaho pa rin at magawa ng maayos ang tungkulin ko bilang tatay sa anak namin. Kung ako lang kasi ay baka mahirapan ako lalo na at kailangan din ako ng baby namin. Mga ilang buwan ko rin na inaral ng husto lahat ng turo sa akin ni nanay mula sa pagpapadede kay baby, pagpapalit ng diaper, pagpapaligo hanggang sa pagpapadighay. At isa lamang ang masasabi ko. Lahat yon ay hindi madali. Kaya nga kahanga-hanga ang mga ilaw ng tahanan mula sa pagbubuntis nila, panganganak at pag-aalaga sa kanilang baby. Papa Dudut, hindi nagtagal ay may kumatok na opportunity sa akin na magtrabaho abroad kaya sinunggabang ko na kaagad. Ang plano ko lang ay tapusin ang 3 taon kong kontrata rito upang makapag-ipon ng pera na pangnegosyo sa Pilipinas tapos ay uuwi na ako para makasama ko na ang baby ko. Nangako naman sa akin si nanay na babantayan niya at alagaan ang anak ko hanggang makauwi ako. Kasama niya sa bahay nila sa Quezon City ang pinsang babae ni Katrina na binibigyan ko na lamang ng allowance para meron ding panggastos. Kahit na mahirap mapalayo sa anak ko ay wala akong hindi kayang gawin. Mabigyan ko lamang siya ng magandang buhay sa hinaharap. Nasa bawat patak ng aking pawis at luha dito sa ibang bansa ay inspirasyon ko siya. At dala-dala ko sa puso ko ang pangako sa nanay niya na aalagaan siya at itataguyod hanggang sa aking huling hininga. Alam ko kung nasaan man si Katrina ngayon ay proud na proud siya sa akin dahil kinakaya kong magpatuloy kahit na mahirap simula nang mawala siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana'y marami akong na-inspire na mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ko. More power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, J. Mark. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.